Hi guys, Nate and Jaja here. Tara, samahan nyo kaming i-explore ang Gwangjang Market, ang Korea's oldest traditional market in Seoul, kung saan makikita ang mga authentic food and vintage shopping. Let's go! Morning guys, what day is today? It is Wednesday, November 16. Alright, so ngayon, pupunta naman kami sa Gwangjang Market. Explore lang. Sama natin to, excited to mag-shopping. Itingin tayo ng mga good buys. Alright, gilid tayo. So, ito yung sa harap na Lotiyang Plaza. Diyan kami sasakay ng bus. Ano? Papunta lapit sa Gwangjang Market. Hello. Jam, tabi. Hello. Hola. Alright. So, update na lang kung anong meron doon. Later. Bye-bye. So guys, ano pala ngayon? Tama, Wednesday. So yan o, yung parang ano nila, mamihan. Diba? Mamihan version. This is Gwangjang Market. Para sa ang vibes ko dito parang palengke. Parang DV ganyan. Yun yung vibes ko. Ano talaga oh. Mga dumpling oh. Mami oh. Annyeonghaseyo. Sige. Yeah, we are from the Philippines. Tara. Okay. Yeah. Not so much cold. Tolerate. It's cold but can tolerate. Yeah. Sabi niya may kid. Okay, tara kain tayo. Ayan. Okay. Kain tayo guys. Let's eat, Dodos. Sige, tara. Kilala niyo ba si Cho Yun-sun? Well, siya lang naman ang sikat na Netflix auntie ng Gwangjang Market. Cho Yun-sun owns a Goyang Kalguksi or a knife-cut noodle stall in Gwangjang Market. She was featured in a popular Netflix show, Street Food, sa episode 6. At after noon, humaba na yung pila sa kanyang stall. Simple lang ang menu ni auntie. Meron siyang broth na extremely rich and flavorful. Ang mga noodles ay chewy and easy to slurp. Ang kanya namang kimchi ay described as sublime. And another foodie commented, her dumplings melts in your mouth. Pero ang best experience ay ang laging pagngiti ni auntie habang nagsiserve ng kanyang street food. And we experienced it all first hand. Okay, tara. Let's enjoy the meal na sinerve ni auntie. Sarap ba? Dami. How was it? Very good? Try natin yan guys. Masarap ba talaga? Soup. Pata natin dito. Palengke vibes. Walang place. Perfect pala kay Aristotle. Ganito ganito magano. Ito magawa. Ayan. Punta ko doon yung hindi ba sarap? Ito naman. Kumawa. Wala bis. Thank you. Dagmay ko rin ka kaya sa kanila. Ngayon? Ngayon ka pala eh. Siguro kasi bagong charge lang ang akin ko. Kasi kapag na-touch ko lang, nakakarod siya ng Diba? kasi kapag nagamin ko, At syempre, hindi namin pinalampas na magpa-picture kay auntie. ang dami Dami na.
Warm. Warm chair. Oh. Hot, hot. Oh. Ang buhok. No? Lomi lang yun, Lomi. Lomi Batangas. Lomi Korea. Lomi guys, guys parang Lomi. Joke lang yan, joke. Ay. Yan, ito yung dumpling. Dumpling guys. Sinilang pala. Ang sarap ng dumpling. Init sa loob. Yan guys. Spicy. Ayan, ang dumpling sa loob. May meat and may karne. Yan, nice. Okay. Na namin ang aming breakfast sa Noodles Food. Bukod sa kalgukso ni Auntie, ay sinubukan din namin ang very famous na mung bean pancake or yung pancake na gawa sa munggo. Pancake. Siya guys, pag natulog na. Tapos, ito yung hindi pa siya dilim. Ito yung dilim. Parang siyang gawa sa parang sa toge. Tapos, after nyan, yung mga steps pagkagiling niya, ito nila minimix. So, sa kanila ito. So, yun yung buong process. Yan. Alright. Hi guys. That's it. Crispy on the outside, but soft and fluffy on the inside. Ganyan namin i-describe ang experience namin sa pagkain ng mung bean pancake. Ito na ang Kasi kanina mukhang chicken yung nasa yan pala yan. Wala pa. Kakabukas pa lang nila. Okay. Hintay natin to guys. Itong very very famous na. Ayan o. Hindi rin namin pinalampas ang glutinous rice kwabegi sa Gwangyang Market. Ito ang traditional Korean twisted donut. At bukod dito, meron ding ibang flavors gaya ng red bean donuts, black rice donuts, at sweet potato glutinous rice. Ang napakasarap na twisted donut na ito ay makukuha nyo lang sa halagang 1,000 won kada isa. Kaya agad na pumila bandang alas 11 para makuha nyo kaagad ang pinaka-fresh na batch ng deep fried twisted donuts. Order tayo lahat ng tig-isang piraso. Taran! Ang samnida! At kung sakaling makita nyo naman na mahaba ang pila, huwag mag-alala pagkat mabilis umusad ang pila na ito. Sunod naman naming sinubukan ang Sikye. Ito ay isang popular rice-based drink na available din sa Gwangyang Market for approximately 1,000 Korean won. Ang Sikye ay isang light and refreshing drink na saktong-sakto lang ang tamis. Sweet enough para ma-wash down yung mga spicier na mga pagkain na natikman nyo sa Gwangyang Market. Tayo na. Hawa mo mami. Hindi ko natin ito guys. Sakto lang. Mami naman. Model. So, sakto lang. Hindi siya matamis. refreshing. Refreshing yung lasa. At dahil nandito na rin kami sa Gwangyang Market, sinubukan na rin namin ang Hanbok Experience Center.
Sa experience center na to, pwede kayong mag-rent ng mga premium-looking hanboks. At habang suot nyo ang inyong mga hanbok, ay pwede kayong mag-picture sa paligid. You can take your photos as much as you want. And i-assist din kayo ng kanilang mga napakabait na staff. Kaya take your time, take photos hanggang makuha ang inyong best shot, and syempre, mag-enjoy. It's like luck is raining on me. Go and follow your heart. Doesn't matter how far. There is so much love to give. Something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give. Something's telling me. At ayan na nga ang ilang mga bagay na pwedeng gawin sa Gwangyang Market. Atin namang puntahan ang Everland, ang Korea's largest theme park.